Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At sumagot nga si Duque Elgar na ang magiging replacement bilang emperor ay ang kanyang panganay na anak na si Felez Elgar. At lumipat ang eksena sa tunnel kung saan makikitang dini-deflect ng mga demons ang mga trap. Napasabi naman si Hwayon kay Sedna na napaka-incredible daw nito. Nakakamangha raw ang pag-control nito ng ganito sa mga demons na ito. Mukhang mayroon daw talagang rason kung bakit ito ipinadala ng Ocean God bilang messenger. Napalingon naman dito ang Demon King at sinakiyan na rin ang sinabi ni Hwayon. Hinimas niya ang ulo ni Sedna at nagsabing good job. Salamat daw sa kanya at madali lang nilang nadaanan ang mga traps. Napasabi naman si Sedna sa kanyang isip na pinuri daw siya ni Lajer kahit na wala siyang ginawa upang ma-deserve niya ito. Sinabi naman ni Almond na dito na raw banda. At makikita ang napakalaking pinto na may crest ng royal family. Tiningnan naman ng Demon King ang mga demons at makikitang nagsialisan agad ang mga ito. Inilapat naman ng Emperor ang kamay niya sa pinto at napatanong kung paano raw ba sila makakapasok dito. Niwala raw itong handle o kaya naman lock na maaaring gamitan ng susi. Inutusan naman ng Demon King si Hwayon na wasakin ang pinto at sumang-ayon naman ito. At makikitang nagpakawala siya ng 2 slash. At makikitang napakadali lang nitong nawasak ang batong pinto. Nagulat naman ang Emperor nang makita ito at napahanga sa swordsmanship ni Hwayon. Ang mas slice through daw nito ang ganito napakakapal na slabs ng bato ng ganoon lang kadali gamit lang ang napakasimpleng galaw, niwala nga rong ganito ka-skilled na swordsman sa kanyang mga Dragon Swords Knights. Ngunit ang bagay daw na mas nagpapabother sa kanya, ay ang taong ito. At maririnig ang boses ni Hwayon na nagsasabing wag daw itong pumunta mag-isa isama daw sila nito. Ilang sandali pa, pagpasok nila, ay makikitang biglang nag-apoy ang torch. Napawaw naman si Sedna nang makita ito at napasabing mukhang nilagyan daw ng enchantment ang torch na ito na mag-apoy kapag ka nakadetect ng presence ng tao. Matagal-tagal na raw mula nang makakita siya ng ganito. Sinabi naman ni Almond na dito raw matatagpuan ang inheritance na tinutukoy niya. Ilang sandali pa ay may nakita silang naka-engrave sa dingding. Napatanong naman si Tai kung ano raw ba ito. Wala raw siyang maintindihan sa mga ito. Tinitigan naman ito ng husto ng Demon King at ilang sandali pa ay may na-realize siya. Napatingin siya sa kanyang espada at napasabing hindi raw ba kaya na, binunot niya ito at ikinumpara sa nasa wall. At napansin niya na ang mural daw na ito ay nagmamatch sa kanyang espada. Namangha naman dito si Tai at napatanong kung paano raw ito nangyari. Sinabi naman ng Demon King na kadalasan daw sa mga espada ay mayroong parehong figures. Ngunit kung ito raw ay ganito kaparehong-pareho, ang tanging naiisip niya lang daw ang espadang ito at ang nasa wall ay nagmula sa parehong object. Nagtanong naman ang Emperor kung ano raw ba ang espada na hawak ni Lajer. At sumagot naman ang Demon King na ito raw ay ang national treasure ng Jerleila, ang Kawa. Ito raw ay isang espada na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Napasabi naman ang Emperor na ito raw ay napaka-strange. Bakit daw ang national treasure ng Jerleila ay naka-engrave sa basement mural ng kanilang palace? Bigla namang nagsalita si Almond at nagsabing ang espada raw na nasa mural ay ang Demon Realm Sword. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. So ang espadang ito ay nagmula sa Demon Realm, tanong naman ng Demon King. Oo ganoon nga sambit naman ni Almond. Ito raw ang sabi sa kanya ng kanyang owner 1,000 taon na ang nakakaraan. Ano naman ang flute na naka-engrave kasama nito? Tanong naman ng Demon King at sumagot naman si Almond na ito raw ay ang Flute of the Heavens. Flute of the Heavens, sambit naman ng Demon King sa kanyang isip at napatanong kung bakit daw ba nakaguhit ng magkasama ang Demon Realm Sword at Flute of the Heavens dito. Dapat ang mga tao raw ay mayroon lang napakakaunting kaalaman sa Demon Realm o kaya naman sa Heaven Realm. Sinabi naman ni Almond na ang inheritance daw na nakatago dito ay ang Flute of the Heavens.
At ito raw ay nakalagay sa box na nandoon. At makikita ang isang box na nakalagay sa dulo ng pathway. Ilang sandali pa ay nilapitan na nila ito. Julius Rencanas, sambit naman ni Almond at nagsabing kung ito raw ay totoong royalty ng Canas, mabubuksan niya raw ang box na ito. Nilapitan naman ng Emperor ang box, pinagpag ang mga alikabok, hinawakan ang takip, binuksan, at bumungad sa harap niya ang Flute of the Heavens. Pinulot ito ng Emperor at napasabi sa kanyang isip na so ito raw pala ang Flute of the Heavens, ang inheritance na iniwan ng kanyang mga ancestors 1,000 taon na ang nakalilipas. Lumingon siya at nagsabing mukhang hindi naman daw ito ganoon ka-amazing. Ito raw ay isa lamang ordinary na flute. Sinabi naman ng Demon King na bakit hindi niya raw subukang e-play ito, baka may biglang lumabas daw dito na puff at magsabing hello master. Sumagot naman ang Emperor na ngunit hindi niya pa raw nasusubukang mag-play ng instrument noon. Sumagot naman ang Demon King na wala naman dong naghahangad na tumugtog siya ng mga extraordinary na mga melodies. Hipan niya lang daw ito at gumawa ng tunog. Ganito, sambit naman ng Emperor sabay ihip sa flute na siya namang ikinadismaya ng tatlo. Ha, sambit naman ng Demon King at nagsabing napaka-disgusting daw ng ginawa niya. Na siya namang ikinainis ng Emperor at pasigaw na nagsabing sinabi niya na raw sa kanila na hindi siya marunong gumamit ng mga instruments. Ilang sandali pa ay mapapansin ang liwanag na nakatutok kay Almond at siya ay lumutang na siya namang ipinagtaka ni Tai. Naging emosyonal si Almond, at nagsabing iyon daw ay napakagandang sound. Dito na raw magtatapos ang buhay niya. At makikitang dahan-dahan siyang umangat. Ilang sandali pa ay may lumitaw na dilaw na liwanag at sinambit ang pangalan ni Almond. At makikita ang isang matandang babae na sinalubong si Almond. Pinrotektahan daw nito ang inheritance gaya ng inutos niya. At pinasalamatan niya si Almond. Napaiyak naman dito si Almond at tinawag na master ang matandang babae. At, nagyakapan sila. Ilang sandali pa, sinabi ng matandang babae sa Emperor na sa sandaling ito, ngayong ang pader ng royal family ay nawasak na, ang Flute of the Heavens daw ay isang bagay na maaaring makatulong sa kanya at tinawag nitong descendant ang Emperor. At ang flute daw na ito, ipinagkakatiwala niya na raw ito sa kanya. Na siya namang ipinagtaka ng Emperor. At makikitang napangiti ang Demon King. At nag-imit ng napakatinding liwanag ang matandang babae. At lumipat ang eksena sa Empire Royal Palace. At sa labas ay makikita ang mga bisita na naghahanda para sa enthronement ceremony. Sa isang silid naman ay makikitang inaayusan ng isang maid si Princess Ivga. At nagtanong kung kamusta raw ba. Nagustuhan niya raw ba ito o papapalitan niya ng style ang buhok niya. At sumagot naman si Princess Ivga na ayos na raw ito sa kanya. Ngunit maiba daw sila. Sa tingin daw ba nito nakabalik na ng ligtas si Emperor Julius? Sumagot naman ang maid na syempre. Dapat hindi na raw sana natuloy ang crowning ceremony kung hindi pa ito nakakabalik. Sinabi naman ni Princess Ivga na ngunit tila may mali daw. Sinasabi daw kasi nakasabay na nawala ng Emperor ang Prince ng Jerleila na si Prince Lagir. At kung talaga raw na nakabalik na sila, bakit hindi niya pa rin daw nakikita si Prince Lagir? Masama raw ang pakiramdam niya tungkol dito. At lumipat ang eksena sa venue ng ceremony. At makikita ang mga bisita na nag-aabang sa red carpet at kapansin-pansin din ang bilang ng mga guards. Sinabi naman ng babae na hindi raw ba't parang napakarami naman ng mga guards ngayon. Sumagot naman ang lalaki na given na raw ito since ngayon na raw ang araw ng crown ceremony ng Emperor. Nagtaka naman ang isa kung bakit ang mga knights ay armado rin daw. Ilang sandali pa ay dumating na si Duke Elgar. Your Highness sambit naman ng isang knight at nagsabing mayroon dong urgent report. Nagtanong naman si Duke Elgar kung ano raw ba ito. Sumagot naman ang lalaki na magmula pa raw kagabi, hindi raw nila makita kung nasaan ang Dragon Swords Knights ng Emperor.
Napasabi naman si Duque Elgar na hindi raw bakaya na nakaramdam ang mga ito at sumibat na. Binabalak niya pa raw sanang iligpit ang mga ito pagkatapos ng ceremony ngunit mukhang mabilis daw na mag-isip ang mga ito para sa isang mababang commoner. At inutusan niya ang lalaki na paimbestigahan kung saan daw nagpunta ang mga yon. Though ang mga yon daw ay mga aso na walang owner, mas mabuti na rong mag-ingat. At wag daw nito kalimutang iligpit si Julius kapag nadiskubre na nila ang kinalalagyan nito. Sumagot naman ang lalaki na wag daw itong mag-alala. Ilang araw na raw ang lumipas ngunit hindi pa rin ito nakakabalik. At ayon daw sa mga magicians, napakalaki raw ng tsansa na patay na si Julius. Malaki raw ang posibilidad na ito ay nalibing na ng buhay sa mga rebels o kaya naman namatay na sa gutom o iba pang mga dahilan. At binigyan niya na raw ang lahat ng mga knights ng kill order kapag nakita nila ito. Kaya kahit na bumalik pa raw si Julius, wala na raw itong ligtas. Julius Rencanas, sambit naman ni Duque Elgar sa kanyang isip at napasabing ang buhay daw nito bilang future king ay unfortunate, ngunit, siya raw ang may kasalanan nito dahil sa pagkalaban niya sa mga nobles. Ang mga useless pieces daw ay nakatakdang itapon sa larong chess. At ilang sandali pa ay tumunog na ang mga trumpet. At makikitang naghanda na ang mga guards. At maririnig ang excitement ng mga tao. Napasabi ang isa na mukhang magsisimula na raw. Mukhang nakumpleto na raw ng emperor ang lahat ng preparasyon. Sumagot naman ang isa na mukhang ganoon nga. Ngunit mapapansin ang pag-aalala ni Princess Ivga. Totoo raw ba kaya na nakabalik na ng ligtas ang Majesty? At ilang sandali pa ay makikitang dahan-daang bumukas ang pinto. At makikita ang pagdating ni Fellas Elgar. Sumigaw naman ang isang knight na dumating na raw ang emperor. Tumayo daw sila at batiin ito. At makikitang pumasok na si Fellas. At mapapansin ang pagkagulat ng mga tao nang makita nila ito. Napatanong naman ang babae kung sino raw ba ito. At napasabi naman ang lalaki na hindi raw ito si Emperor Julius. Hindi raw ba kaya na mayroong dumating na isa na namang noble upang i-congratulate ang Majesty? Teka lang, ang tao na ito, sambit naman ng isa at nagsabing mukhang ito raw ay ang panganay na anak ni Duque Elgar. Napatanong naman ang isa kung ano raw ba kaya ang nangyayari. At nagtaka ang mga tao nang marinig nila ang boses ng bishop na nagsasabing sila raw ay naghihintay para sa isang holy ruler na mamumuno sa libo-libong taong gulang na lupaing ito sa blessings ng kalangitan. Ngunit ang tao raw na na-blessed sa authority na yon ay tumangging pumunta sa moment of blessing. Kung kaya naman kailangan daw nila ng isang tao na papalit sa posisyon nito. Ngunit biglang sumigaw si Princess Ivga na pakiusap tumigil daw muna ito saglit na siyang naging dahilan upang mapatingin ang lahat ng mga tao sa kanya. At nagtanong siya kung nasaan daw ba si Emperor Julius sa sandaling ito. Hindi raw ba't ito ang lugar kung saan nila congratulate si Emperor Julius sa kanyang crowning ceremony. Pumunta pa raw siya rito mula sa Frederick para lamang sa okasyon na ito. At maririnig ang isang boses na sumagot na ngunit sinoko daw ni Julius ang blessing at tumangging pumunta rito. Kaya napalingon si Princess Ivga at nakita niyang ito pala ay si Duque Elgar. Hindi ba't ito ay sambit ng isa at sinabi naman ng isa na ito raw ay si Duque Simeon Elgar. At sa tingin niya raw mayroong kaina-hinalang nangyayari dito. At makikitang hinarap ni Princess Ivga si Duque Elgar. At napasabi si Princess Ivga sa kanyang isip na ito raw ay si Duque Elgar, ang leader ng mga nobles ng Canas at ang humahawak ng authority sa buong politics ng empire. Oo, ngayon ay naiintindihan niya na raw. Ang tao raw na papalit sa posisyon ng emperor ay ang anak nito. Nilagay daw ng taong ito sa trono ang anak niya habang nawawala si Emperor Julius. Upang sa bandang huli siya mismo ang makakuha ng posisyon ng emperor at mag-rule sa Canas Empire. Ilang sandali pa ay nagsalita si Princess Ivga na na-inform daw siya na si Emperor Julius ay nawawala. Kaya kung ito raw ay hindi pa nakakabalik,
hindi raw ba dapat i-cancel muna nila ang crowning ceremony at mag-focus muna sa paghahanap sa kanya. Nawawala si Emperor Julius, sambit naman ng isa at sinabi naman ng isa na no way ito raw ay nawala bago ang crowning ceremony. Napatanong naman ang isa kung ano raw ba ang gagawin nila. Babalik na lang daw ba sila? How unfortunate, sambit naman ni Duque Elgar at nagsabing mukhang si Princess Ivelga daw at ang iba pang mga national guest ay walang balak na mag-extend ng kanilang congratulations. Ang tao raw na magiging bagong emperor ay ang kanyang pinakamamahal na anak na si Felix Elgar. Na siya namang ikinagulantang ng lahat. Napasigaw naman ang isa na ano raw ba ang karapatan ng anak ni Duque Elgar na maging emperor. Lumingon naman si Duque Elgar at nagsabing marahil ang anak niya raw ay isa lamang collateral lineage, ngunit ito raw ay nagtataglay ng royal blood na mula pa sa kanyang lola. Kung kaya naman nasa kanya raw ang lahat ng karapatan upang maging emperor. Sumagot naman ang isa na kahit ito pa raw ay qualified, hindi raw basta-basta, ngunit sumigaw lang si Duque Elgar na wala na raw siyang ito-tolerate na rudeness. Kahit sila pa raw ay noble ng Canas o national guest, kung magpapatuloy daw sila, ituturing niya raw ang mga ito na kalaban ng Canas Empire at magbabayad ng malaking halaga. At natigilan nga ang lahat ng marinig ito. At sinabi ni Duque Elgar kay Princess Ivelga na wag niya na rong pahirapan pa ang sitwasyon. Hindi raw ba't gusto nitong maging empress ng Canas, since ito ay nagmula sa weak border nation ng Frederick. Kaya kapag tumahimik daw ito, baka i-consider niya pa rin daw ang posisyon na empress para sa kanya. At makikitang napatahimik si Princess Ivelga at tila ito ay nanginginig. At tinawag na ng bishop si Felix Elgar. At makikita ang galak sa mukha ni Duque Elgar. At nagpatuloy ng naglakad si Felix Elgar upang tanggapin ang blessing. At ilang sandali pa ay nasa harap na siya ng bishop. Mababakas naman ang pag-aalala ni Princess Ivelga at napatanong sa kanyang isip kung nasaan na raw ba si Emperor Julius. At makikitang nagsimula ng magbigay ng blessing ang bishop. Ngunit, may narinig silang ingay na siyang naging dahilan upang mapalingon ang mga tao at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. At makikita ang isang knight na dahan-daang natamba habang nakabaon ang isang espada sa kanyang likod na siyang ikinagulantang ng mga bisita. Ngumisi naman ang emperor at nagsabing patawad mukhang na late daw siya. Your Majesty, nagagalak na sambit naman ni Princess Ivelga nang makita si Julius. Dahan-daang naglakad ang emperor, at makikitang hindi makapaniwala ang lahat sa nangyayari. Idiniin niya ang dulo ng espada niya sa red carpet, at makikitang nahihiwa ito kasabay ng paglakad niya. Julius, sambit naman ni Duque Elgar sa kanyang isip nang makita niya ang emperor. Mukhang buhay daw pala ito. Nagtanong naman si Julius kung bakit daw ba ganito ang ekspresyon ni Duque Elgar. Tila ito raw ay nakakita ng multo. At napasambit ng Your Majesty si Duque Elgar. At sinabi ni Julius na pakikinggan niya raw ang kung ano mang excuse na sasabihin ni Duque Elgar. Although hindi raw ito makaka-guarantee sa kanyang survival. Na siya namang ikinagulantang ni Duque Elgar. Napasigaw siya at tinanong ang mga guards kung ano pa raw ba ang ginagawa nila. At makikitang kumilos na ang mga guard, pinalibutan si Julius at tinutukan ng mga sibat. Napasabi naman si Julius na ang lakas naman daw ng loob nilang ibaon sa kanya ang mga ngipin nila nang walang takot. Hindi niya raw inaakala na may mas baliw pa sa kanya dito sa loob ng palas. Dapat ang mga retainer daw na tulad ni Duque Elgar ay loyal sa kanya at susuportahan siya sa pag-rule niya sa nation na ito. Ngunit ngayon ito pa raw ang pasimuno ng pag-aalsa. Pag-aalsa, sambit naman ni Duque Elgar at nagsabing iniisip niya lang daw ang nation. Ngunit sumagot lang si Julius na ipinresenta daw nito ang anak niyang maging kapalit ng emperor tapos ngayon sasabihin daw nito na hindi ito pag-aalsa, ano raw ba ang tawag niya rito? Ngunit sumigaw lang si Duque Elgar na si Julius daw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ni hindi raw ito nagpakita sa sarili niyang crown ng ceremony.
Sumagot naman si Julius na so pinagbibintangan daw ba siya ni Duque Elgar na siya ang gumawa ng sitwasyon na ito, at kasalanan niya ang lahat ng ito. Sumagot naman si Duque Elgar na dinas-obey daw ng Majesty ang lahat ng mga palace rules na nirerespeto at sinusunod ng kanyang mga predecessors. At pumatay daw ito ng hindi mabilang na mga innocent subjects pati na ang mga kapatid niyang mga lalaki. Dinumihan daw nito ang authority ng Royal Palace sa pamamagitan ng pag-stain ng dugo gamit mismo ang espada na nasa kanyang balikat ngayon. Kaya hindi na raw nila ito matatanggap bilang ruler. Ngunit tumawa lang si Julius nang marinig ito. Well, hindi raw ito mali kaya hindi na raw siya magbibigay pa ng mga excuses. Ngunit pinapasalamatan niya raw ito sa pag-amin sa kanyang mga sariling krimen. Nagtataka daw kasi siya kung papaano niya ililigpit ang lahat ng mga bulok na mga nobles. Itinutok niya ang kanyang espada kay Duque Elgar at sumigaw sa kanyang mga tauhan na siguro naman narinig nila ng malinaw ang lahat. Atakehin daw nila ang lahat ng mga maruruming traidor sa lugar na ito ngayon din. At makikitang sumugod na ang mga knights ng Emperor. Tumalon ang isa sa isang guard at inatake ito. At nagkaroon na nga ng labanan sa pagitan ng mga guards at mga knights ng Emperor. Nagtanong naman ang isa sa Emperor kung dudurugin lang daw ba nila ang mga ito. Sumagot naman ang Emperor na maaari daw nilang patayin ang sino mang mag-resist. Umatake naman ang isang traidor na knight at sumigaw na sa tingin daw ba nila basta-basta lang nilang magagawa kung ano ang gusto nila ngunit biglang may nagcast ng spell at makikitang nagkabaliko-baliko ang espada niya. Ito pala ay kagagawan ng mga fairies. Nagulat naman si Duque Elgar nang makita ito at napatanong kung bakit daw ba nandito ang mga Earth Fairies. Ang mga ito raw ay mga species na hindi nakikialam sa human affairs. At sinabi ng Demon King na sinusubukan lang daw ng mga fairies na i-keep ang promise nila sa kanya. Dahil ang will ng Queen ay will din nila. Na siya namang ikinagulat ni Duque Elgar. Dinagdag pa ng Demon King na tinuturing daw ng mga tao ang mga fairies na napaka-conniving. Ngunit hindi raw ba't mas loyal pa ang mga ito kumpara sa mga tulad ni Duque Elgar na kayang i-betray ang kanilang emperor sa loob lang ng ilang araw. Dapat mahiya daw ito sa sarili niya. Ngunit pasigaw lang na inutusan ni Duque Elgar ang mga guards na patayin ang bastard na ito ngayon din. Ang lahat daw ng ito ay dahil sa bastard na prince ng Jerleila na ito. At makikitang aatakehin na ng dalawang guards ang Demon King ngunit biglang sumulpot si Huayon at nagbitaw ng dalawang slash na siyang naging dahilan upang mapaatras ang mga ito. Dahan-dahan namang binunot ng Demon King ang kawa at nagsabing ano raw ba ang binabalak nilang gawin, umatake daw sila kung kaya nila, umatake daw sila hanggat kaya nila. Na siya namang ikinagulantang ni Duque Elgar at napatingin siya sa mga tauhan niya. Sinabi naman ng Emperor na umaasta daw si Duque Elgar na isang outstanding nobleman ngunit mukhang ito raw ay naging hideous sa harap ng kamatayan. At makikita ang kalunos-lunos na sinapit ng mga tauhan ni Duque Elgar. At sumigaw si Duque Elgar na hindi raw nila ito maaaring gawin. Paano raw sila nakagawa ng ganito ka-vicious na bagay sa sacred na lugar na ito? Oye, ang ibig mong sabihin ang divinity na minamahal ng mga nobles na tulad mo, sambit naman ng emperor. Kinuha niya ang flute at nagsabing great, hayaan daw siya nitong ipakita ngayon, ang divinity na minamahal nila. Hinipan niya ang flute, nagliwanag, at makikitang dahan-daang lumabas mula sa liwanag si Almond na ngayon ay nasa anyo. At makikita ang pagkagulat ng lahat. Ang Sword of Hell at ang Flute of the Heavens, sambit naman ng Demon King sa kanyang isip at nagsabing alam niya raw na ang music ay special talent ng mga angels, ngunit ang isipin daw na nag-encase sila ng divine power upang i-evolve ang 1,000 taong gulang na mystical creature bilang Holy Beast, at makikitang napatingin ang lahat sa Holy Beast. Ilang sandali pa ay napaluhod ang bishop at napasigaw na ang emperor daw ay pinili ng Holy Beast. At makikitang napayukod din ang lahat ng mga bisita at mga nobles.
Napalingon naman ang mga guards at knights at napasabing ito raw talaga ay ang Holy Beast kaya binitawan nila ang kanilang mga sandata at yumukod na rin. At makikitang ganoon din ang ginawa ni Duke Elgar at napatanong sa kanyang isip kung paano raw nangyaring nandito ang Holy Beast. Ang ibig sabihin daw ba nito, pinili nito si Julius bilang rightful king. Makikita namang tumayo si Princess Ivga, naglakad, pinuntahan ang Emperor, at nagsabing sa muli, binabati niya raw ang bagong Emperor ng Kanas Empire. Sumagot naman ang Emperor na ikinagagalak niya rong makitang muli si Princess Ivga Frederick. At, ang pagtataksil na ginawa ni Duke Elgar at ng kanyang anak upang makuha ang trono, ang planong ito, ay tuluyang nabigo. At ang after effect ng coronation, ang Bloody Purge, ay nagpatuloy ng ilang araw na siyang nagbigay sa Emperor ng pagkakataon na bunutin ang ugat ng lahat ng kasamaan ng mga nobles at lipulin ang lahat ng kumakalaban sa kanya. At dahil sa natanggap niya ang blessings ng Holy Beast na si Almond, siya ay kinilala ng buo ng mga natitirang mga nobles bilang kanilang tunay na Emperor. At pagkaraan ng ilang araw, matapos ang napakagulong pangyayaring yon, ngayon ay bumalik na ang kapayapaan sa Kanas Empire at makikitang nagbigay galang ang dalawa sa Emperor. Ilang sandali pa ay nagpaalam ang mga knights, lumabas, at silang dalawa na lang ang natira sa silid. At sinabi ng Demon King sa Emperor na gusto daw siya nitong makita ngunit bakit daw ba natagalan ito? Sumagot naman ang Emperor na mayroon dong nangyaring pag-aalsa, sa tingin daw ba nito madali lang clean up ang mess na yon. Ganun pa man, nandito na raw siya at nagkaroon na ng break mula sa problemang yon. Anyways, sambit naman ng Emperor at nagtanong kung ano raw ba ang nangyari sa silid nito, basang-basa din daw ang damit nito at ganoon din ang lapag. Sumagot naman ang Demon King na ito raw ay dahil sa stupid fox ito raw ay kagagawan ni Sedna. Naiinis namang sinabi ni Sedna na ano raw ba ang nagawa niyang mali. Sinubukan niya lang dong maging considerate bakit napakamin daw ni Lajir. Nagtanong naman ang Emperor kung bakit daw ba tila napaka-upset ng messenger ng Ocean God. Sinabi naman ng Demon King na nakita daw siya ni Sedna na naglalagay ng ointment sa sugat niya kaya nagpumilit daw ito na i-heal siya. At since hindi ito gumana, nag-decide daw itong umiyak ng buong ilog. Napariyak naman dito si Sedna. Sinabi naman ni Tai na salamat daw sa ginawa ni Sedna at halos mamatay na raw siya sa overwork. Hindi pa rin nahil ang sugat mo, sambit naman ng Emperor at nagtanong kung ito raw ba ay napakalala na kahit ang messenger ng Ocean God ay hindi ito kayang pagalingin. Sumagot naman ang Demon King na mukhang ang divine healing power daw ni Sedna ay hindi umi-epekto sa kanya. Umiyak naman si Sedna at nagsabing siya raw ay isang stupid fox na troublemaker. Ano pa raw ba ang silbi ng holy powers niya kung hindi niya naman kayang pagalingin si Lajir? Niyakap naman ni Tai ang Demon King at nagsabing kasalanan niya raw ito. Hindi niya raw nagawa ng maayos ang trabaho niya, kaya pakiusap pag-alitan daw siya ng prince ngunit itinulak lang ito palayo ng Demon King at nagsabing ito raw ay dahil sa kanyang royal lineage. Sila raw ay genetically special sa ganoong sense. So ang Ocean God's protection ay isang bagay na namamana nyo? Tanong naman ng Emperor at sinabi naman ng Demon King na oo ganoon nga. At napasabi sa kanyang isip na nagsisinungaling lang daw siya. Dinagdag pa ng Demon King na na-realize niya raw sa incident na ito na ang royal ng Jerleila ay physically weak at lakang pagdating sa motor skills. At bukod pa dun, since ang mga holy powers ay walang epekto sa kanila, hindi raw kataka-taka na mamatay sila anumang oras kung wala ang proteksyon ng Ocean God. At kung mayroon dong masamang nangyari doon sa tunnel, siguradong wala na raw siya ngayon dito at mag-complain ng ganito. Nagulat naman ang Emperor nang marinig ito at napasabing sa kabila daw nun, tinulungan pa rin daw siya nito, kahit na alam nitong malalagay sa panganib ang buhay niya. Oo sambit naman ng Demon King at nagsabing dahil bibigyan naman daw siya ng malaking reward ng Emperor ng Kanas hindi raw ba.
Umaasa daw siya na wag lang itong ituring ng Emperor bilang isang random lang na act of kindness. Napatawa naman ang Emperor sa kanyang narinig na siya namang ipinagtaka ng dalawa. Sinabi pa ng Emperor na ito raw ay nakakatawa. Ito raw ay napaka-honest na umaabot na sa point na ang rude na pakinggan. Ngunit sige-sige mayroon daw ba itong gustong gawin niya bilang kapalit. Hanggat abot lang daw ito ng kapangyarihan niya gagawin niya raw kahit na ano pa man ito. Sinabi naman ng Demon King na wala pa raw siyang naiisip kung ano ang gusto niya kaya tinanong niya si Tai kung ano raw ba ang hihingi nila. Sumagot naman si Tai na nagtataka rin daw siya kung ano. Sinabi naman ng Emperor sa Demon King na niwala pa raw pala itong naiisip ngunit sinabi niya na ang lahat ng yun. Ganun pa man, gusto niya rin dong makabayad sa ginawa nito kaya talaga raw na maaari itong humingi ng kahit na ano. Sumagot naman ang Demon King na wag daw itong mag-alala. Gagatasan niya raw ito ng husto at isasama niya na rin daw ang lahat ng mga dugong anak sa mga kamay niya para sa kapakanan nito. Sinabi naman ng Emperor na mukhang hindi naman daw pala bukal ang pagtulong nito dahil una pa lang nag-iisip na raw pala ito ng bayad. Ano raw ba ang tunay na rason kung bakit tinulungan siya ni Lajir? Sumagot naman ang Demon King na naramdaman niya lang daw na kailangan niyang tumulong. Kailangan mo raw ba talaga palagi ng rason para tumulong? Napangiti naman ang Emperor nang marinig ito at napasabing kung ganon, maging kapatid niya raw ito. Ano? Sambit naman ng Demon King. Dinagdag pa ng Emperor na siya raw ang magiging kuya at ito naman ang magiging nakababatang kapatid niya. Ano raw ba sa tingin nito? Napa-what the hell naman ang Demon King sa kanyang isip at napatanong kung ano raw ba ang nangyayari sa baliw na bastard na ito. Tumayo naman ang Emperor at nagsabing pag-isipan niya raw ito. Ito raw ay isang great opportunity. Kapag ito raw ay maging younger brother niya, ang Jarlaila daw ay magiging brother nation ng Grand Empire ng Kanaz. Ngunit nagtanong lang ang Demon King kung ito raw ba ang reward na gustong ibigay ng Emperor. Napatawa naman ang Emperor nang marinig ito at nagsabing iyon daw ay bonus lang. Sadyang gustong niya lang dong maging close sila kaya gusto niyang magkaroon sila ng brotherhood. Ano raw ba sa tingin ni Lajir? Napaisip naman dito ang Demon King. Talagang ang proposal daw na ito ay hindi na masama. Since ito raw ay hindi mako-consider na regular lang na alliance kapag ka nag-form sila ng brotherhood. Ito raw ay 100% na mas better kumpara sa alliance na binuo ng isang malakas na nation upang mapasubmit ang mas mahinang nation. Kanaz at Jarlaila, bilang brother nation, sa relationship daw na ito sila ay magiging more or less equal at mamimaintain ang great relationship sa pagitan ng dalawang nation. At sinabi ng Demon King sa Emperor na umaasa daw siya na hindi ito mag-e-expect ng special treatment dahil lang sa ito ay ang older brother. Hindi kahit na kaunti, sambit naman ng Emperor at nagsabing mas gusto niya raw na i-maintain ang magandang relationship nila. Sinabi naman ng Demon King na ngunit gusto raw ba talaga nitong mag-form ng brotherhood pagkatapos ng nangyari sa kanila sa pagitan ng kanyang mga kapatid. Sinabi naman ng Emperor na hindi lang naman daw sa mayroon siyang mga kapatid na gusto niyang patayin, mayroon din naman daw siyang mga kapatid na gusto niyang pagbuwisan ng buhay. Ngunit imbis na siya, si Lajir daw ang nakagawa nito para sa kanya. Kung kaya naman gustong-gusto niya raw itong maging kapatid. Ano naman kung tumanggi ako, sambit naman ng Demon King. Napatawa naman ang Emperor nang marinig ito at napasabing kung ganun maghahanap na lang daw siya ng ibang paraan upang makatulong siya sa Jarlaila. At kung gusto niya rong magkaroon ng graceful na image, hindi raw ba dapat na at least bayaran niya si Lajir dahil sa pagligtas nito sa buhay niya at tumawa uli. Ngunit teka lang sa tingin niya raw mukhang kailangan nilang mag-pledge ng oath sa pamamagitan ng toast para sa kanilang brotherhood ngunit since si Lajir daw ay 15 taong gulang lang samantalang siya naman ay 17 gulang, hindi raw sila maaaring makainom ng alak. Kaya ano raw ba kaya kung si Sedna at Almond na lang ang magsilbing witness sa pag-pledge nila ng oath?
Sinabi naman ng Demon King na ngayong nabanggit daw ito ng Emperor, hindi niya na raw nakikita ang tortoise na yon. Hindi raw ba ito sama-sama sa kanya? Si Almond, sambit naman ng Emperor at nagsabing kanina pa raw ito nandito. At makikitang nasa palad pala ito ng Emperor. Bastard na tortoise, sambit naman ng Demon King at nagtanong kung bakit naging ganito raw ito kaliit. Sumagot naman si Almond na kahit ganito pa raw siya kaliit ngayon, siya pa rin daw ay isang softshell turtle hindi isang tortoise. Nakakapagod na raw na ulit-ulitin itong ipaintindi kay Lajir. Sinabi naman ng Emperor na since naging holy beast na raw si Almond, kaya na raw nitong i-change ang size niya ng ganito. Mas convenient na raw na mag-travel ngayon na kaya na ni Almond maging ganito kaliit. At nakadevelop pa raw ito ng divine protection powers na kayang mag-defend laban sa parehong physical at magical attacks. Kung kaya naman hanggat kasama niya lang daw si Almond, halos hindi niya na raw kailangan ang proteksyon ng Dragon Sword Knights. Napamura naman ang Demon King nang marinig ito at napasabing kailangan niya raw ng ganitong ability. Ang human body daw na ito ay napakahina. Lumingon siya, tiningnan ang espada niya, at napasabi sa kanyang isip na ang kawad daw na ito ay napakawalang silbi. Ito raw ay basura. At sinabihan ng Demon King si Sedna na maging witness sa epo-form nila na brotherhood at sumang-ayon naman ito. At sinabi ng Demon King na bago yon, mayroon daw siyang isang condition. Nagtanong naman ang Emperor kung ano raw ba ito. At makikitang inilabas ni Tai ang Book of Lajir. Iniabot naman ito ng Demon King sa Emperor at nagsabing pumirma daw ito rito. Ano ito? Listahan ng mga pangalan, pagtatakang tanong naman ng Emperor. Sinabi naman ng Demon King na ang libro daw na ito ay naglalaman ng pangalan ng mga tao na nakapag-form sa kanya ng special bond. At makikitang binuksan ito ng Emperor. At nagulat siya nang makita niyang narito rin ang pirma ng Queen ng mga Earth Fairies. Sinabi naman ng Demon King na since ang verbal oath o promise daw ay inaalala lang nila at ito ay hindi nag-iiwan ng mga records, naging hobby niya na raw na i-record ang lahat ng kanyang mga promise. Sinabi naman ng Emperor na sinasabi raw na ang isang king ay hindi maaaring pumirma ng walang proper review ngunit since ito raw ay request ng kanyang younger brother, hindi raw siya makakatanggi. At pumirma na nga ang Emperor. At napangisi naman ang Demon King dito. Ilang sandali pa ay ibinalik na ng Emperor ang Book of Lajir at nagsabing sila ay brothers na ngayon hindi raw ba. Siyempre sagot naman ng Demon King. At makikitang itinaas ng Emperor ang kanyang kanang kamay at nagsabing siya raw ay si Julius Rencanas, nanunumpa sa harap ng Holy Beast na si Almond at messenger ng Ocean God na si Sedna. Tinatanggap niya raw si Lajir Luger Layla Rodwell bilang kapatid at ipini-pledge ang kanyang oath. Dumugtong naman ang Demon King na siya rin daw. Although sila raw ay nagmula sa magkaibang routes, going forward, ang dalawang nations ng Canas at Jerlayla ay pagkakaisahin sa pamamagitan ng kanilang brotherhood. At sila ay nangangako na hindi nila pagtataksilan ang isa't isa. At, dumating na ang araw ng pag-alis nila sa Canas. At ngayon ay makikitang nakatayo ang Demon King at Emperor sa red carpet kasama ng iba pa. Nagtanong naman ang Emperor kung aalis na raw ba talaga sila. Sumagot naman ang Demon King na umalis na raw ang lahat ng mga guest at sila na lang daw ang naiwan. Tuluyan na rin dong nahil ang kanyang injury kaya babalik na raw sila sa Jerlayla. Ngunit narinig niya raw na ikakasal na ito, kailangan niya raw ba itong i-congratulate ng advance. Makikita namang nagliwanag ang mukha ni Princess Ivga at nagpasalamat kay Prince Lajir. At bilang token of congratulations, maaari daw ba sila nitong i-invite sa Jerlayla minsan? Sumagot naman ang Demon King na iyon daw ay nakadepende kung paano magbibehave ang husband niya. Napatawa naman si Princess Ivga nang marinig ito at nagsabing kung ganoon look forward niya raw ito. Nagvow siya sa harap ni Sedna at nagsabing magtsaa daw sila minsan. At sumang-ayon naman si Sedna.
Tumawa siya at nagsabing gusto niya rin dong makainom uli ng snowflower wine. Ngunit bigla siyang pinagalitan ng Demon King at nagsabing pinagbabawalan niya raw itong uminom. Subukan lang daw nitong uminom uli at itatapon niya raw ito pabalik sa dagat. Nagliwanag naman ang mukha ni Prince Ivga at nagsabing babalik naman daw si Prince Lajir bilang wedding guest nila, hindi raw ba? Well, siguro pagkatapos kong pag-isipan, sagot naman ng Demon King. Hey, sambit naman ng Emperor at nagsabing ang bukod tanging kapatid niya ay ikakasal na, kaya bakit naman daw pag-iisipan niya pa ito? Hindi raw ba't sobra naman ito? Ngunit sumagot lang ang Demon King na hindi niya raw sinabi na hindi siya pupunta. At nagulat ang Demon King nang makita niyang biglang lumapit ang Emperor at niyakap siya nito. Bumalik daw si Lajir ng ligtas at magkita daw silang muli. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na napaka-annoying daw ng bastard na ito. Pagkatapos ay hinimas-himas naman ng Emperor ang ulo ng Demon King na siya namang nagpainis sa Demon King ng husto. Kaya nagbitaw siya ng left hook at nagtanong kung gusto raw ba nitong mamatay, ngunit inilagan lang ito ng Emperor, tumawa, at humingi ng tawad. Ang likod daw kasi ng ulo ni Lajir ay napaka-cute kaya hindi raw siya makapagpigil. At makikitang nagpipigil ng tawa ang isang knight sa likod. Sumagot naman ang Demon King na kapag hinawakan pa raw nito uli ang buhok niya papatayin niya raw ito. At makikitang napangiti ang dalawa habang pinagmamasdan ang dalawang royals. Ilang sandali pa ay sinabi ng Emperor kay Lajir na mag-ingat daw ito. Oo, sagot naman ng Demon King at nagsabing ito rin daw. At makalipas ang ilang sandali ay umalis na sila. Nagtanong naman si Huayon sa Demon King kung didiretso na raw ba sila sa kanilang lodging doon sa port at sumagot naman ng oo ang Demon King. Sinabi naman ni Tai na sa wakas makaka-uwi na raw sila. Oo, sambit naman ng Demon King at nagsabing pagbalik daw nila magsiset daw sila ng panibagong plano para sa world domination. At napatingin ang Demon King sa isang dako. At sinabi ng Demon King kay Tai na mag-uutos daw siya ng marami pag-uwi nila kaya maghanda raw ito. Sumagot naman si Tai na basta't para daw sa Highness ikagagalak niya raw. Sumagot naman si Sedna na siya rin daw. Pagbubutihin niya raw sa susunod. At makikitang nakikinig lang sa kanila si Huayon at hindi na umimik. At narating na nila ang kagubatan. At makalipas ang ilang sandali ay narating na nila ang port. At pumasok na sila sa hotel. At sa loob ay sinabi ni Tai na magpapalipas daw muna sila ng gabi rito at bukas ng umaga na sila aalis papuntang Jerleila dahil mapanganib daw na maglayag sa gabi. At makikita naman ang dalawang ferries na dumudungaw sa bintana habang pinagmamasdan ang dagat. Ito raw ay napakalaki at nakakatakot na karagatan na may mga alon. Sinabi naman ng Demon King sa dalawa na wag daw silang mag-alala dahil mag-asawa daw sila sa dagat bukas. Ilang sandali pa ay maririnig ang pagtunog ng tiyan ni Ron. Napatanong naman si Tai sa Demon King kung ano raw ba ang gagawin nila. At tinanong niya ang Demon King kung nagugutom na rin daw ba ito. Oo, sambit naman ng Demon King at nagsabing kumain na rin daw sila. Ilang sandali pa ay lumabas na sila at makikitang marami ring kumakain sa labas. Binati naman ng waiter ang prince at nagtanong kung nagustuhan niya raw ba ang silid. Sumagot naman ang Demon King na hindi raw ito ang palas ngunit hindi na raw masama. At nagpasalamat naman ang waiter dito at nagsabing isi-serve daw nila ang best meal course na nandito kaya pakiusap mag-enjoy daw sila at sumang-ayon naman ang Demon King dito. At pag-alis ng waiter ay napasabi ang Demon King na napaka-bothersome daw. Niayaw daw siyang iwanan nito at hayaang kumain ng comfortable. At ilang sandali pa ay napalingon ang Demon King nang marinig niya ang boses na bumabati sa kanilang lahat. Maya-maya raw, ang Grand Sorcerer ng Magic Tower, ang apprentice ni Lilith, ang Soul Magician, ang Aristides Magic Show ay magsisimula na. Kaya salubungin daw nila ito ng masigabong palakpakan. Isang magic show, sambit naman ng Demon King.
At ilang sandali pa ay nagkaroon ng makapal na usok sa stage. At mula rito ay lumabas ang isang lalaki. Ito raw ay ang amazing soul magician na si Aristide. Soul magician, sambit naman ng Demon King sa kanyang isip at napasabing narinig niya raw na ginagamit ng mga ito ang kapangyarihan ng kanilang boses upang makagawa ng mga elements kagaya ng water at fire. Though ang mga ito raw ay napakalayo kumpara sa mga demons at mga angels at mayroon lamang limited na magic, sigurado raw siya na ang mga ito ay itinuturing na himala para sa mga tao. Sinabi naman ng Demon King kay Huayon na bakit magicians daw ang nandito at hindi mystic engineer. Sumagot naman si Huayon na ang mga mystic engineers daw na gumagawa ng mga magical device ay hindi fitting sa mga ganitong uri ng magic show. Napasambit naman si Ron na gutom na raw siya sabay extend ng kamay niya papunta sa centerpiece na bulaklak at napasabi naman si Tai na hindi raw ito nakakain. Samantala nagtanong naman si Huayon sa prince kung bakit daw ba ito naghahanap ng mystic engineer. Sumagot naman ang Demon King na kailangan niya raw ng isa. Dahil kung mayroon daw siyang skillful na mystic engineer, napaka-perfect daw nito na i-enslave kasama ng mga earth fairies. Bumulong naman si Huayon sa prince na kung gusto raw talaga nitong makahanap ng mystic engineer, bakit hindi raw sila pumunta doon sa Magic Tower. Magic Tower, sambit naman ng Demon King. Makikita namang dumating na ang pagkain nila at sinalubong ito agad ng mga fairies. Dinagdag pa ng Demon King na nung ipinakilala daw ng MC ang magician na ito, sinabi raw ng MC na ang teacher nito ay nagmula sa Magic Tower. Narinig niya raw na ang Magic Tower ay hindi lamang nag-train ng mga magicians kundi pati na rin mga mystic engineers. Ang problema lang daw, yung mga nagmula sa Magic Tower ay mga liberal at ayaw na mapabilang sa kahit na anong nation. Kaya mukhang magiging mahirap daw na kumbansihin ang mga ito. Ganun pa man, wala naman daw siyang balak na mangumbinsi. Kukumpirmahin niya lang daw kung may silbi ba ang mga bastard na yon. At, ilang sandali pa ay makikitang dinukot ng dalawa ang soul magician na si Aristide. At sinabi ng Demon King na ito ay nagmula sa Magic Tower hindi raw ba. Narinig niya raw na ang mga soul magicians na nagmula doon ay incredible. Nagtanong naman si Aristide kung sino raw ba ito. Ngunit sumagot lang ang Demon King na siya raw ay isa lamang client na nangangailangan ng guide. Pardon, sambit naman ni Aristide at nagtanong kung guide saan. At sumagot naman ang Demon King na guide daw papunta sa Magic Tower. Hindi raw ba't ito ay nagmula doon. Kaya siguro naman alam nito kung papaano pumunta doon. Sumagot naman si Aristide na iyon daw ay, ito raw ay, no way, hindi na raw siya babalik sa lugar na yon. Ang pagbalik daw papunta doon ay isang suicide. Ngunit sumagot lang ang Demon King na kung ganun papatayin niya na lang daw ito rito ngayon mismo. Na siya namang ikinagulantang ni Aristide. Maya-maya pa ay yumukod siya at nakiusap na wag daw doon sa Magic Tower. Nung umalis daw siya doon nag-vow na raw siya na hindi na siya babalik sa lugar na yon kailanman. Ayaw niya rong maging alipin ng magical research buong buhay niya. Nagtanong naman ang Demon King kung ano raw ba ang ikinakakatakot nito. Sinabi naman ni Aristide na alam daw ba nito kung bakit yon tinawag na Magic Tower. Ito raw ay hindi dahil sa ito ay tower ng mga magicians. Sumagot naman ang Demon King na kung ganoon, ano raw ba ang nasa Magic Tower? Magic Tower Control. Sumagot naman si Aristide na ito raw ay isang tower na hinihigop hanggang sa ang huling patak ng dugo ng tao. Sambit naman ng Demon King at nagsabing so ito raw pala ang dahilan kung bakit ito umalis doon, tumakas daw pala ito. Ngunit emosyonal na sumagot si Aristide na iyon daw ay hindi pagtakas. Umalis daw siya dahil sa gusto niyang mabuhay. Ang lugar daw na yon ay hindi ang kanyang tahanan. Iyon daw ay impyerno. Sinunog niya raw ang Magic Lab ng Magic Tower bago siya umalis at sumumpa na hindi na siya babalik sa lugar na yon kailanman. Kung kaya naman hindi niya raw ito matutulungan kahit na threatened pa siya nito at tutukan ng espada sa kanyang lalamunan.
Ha! Sambit naman ng Demon King at sinambit ang pangalan ni Huayon. At agad namang tinutukan ni Huayon si Aristide ng espada sa kanyang lalamunan na siya namang ikinagulantang nito. At paiyak siyang nagmakaawa sa Demon King na wag siyang patayin nito. Ibang bagay na lang daw ang hilingin niya, wag na ang sa Magic Tower. Ni alam daw ba nito kung paano siya tumakas doon? Ngunit sumagot lang ang Demon King na sa ilalim ng karagatan ng Jerleila, mayroong magic stone na siya namang pumukaw sa atensyon ni Aristide. Dinagdag pa ng Demon King na ito raw ang ibibigay niyang reward. Babalik na raw sila doon upang kunin ang mga yon sa karagatan ng Jerleila. Teka lang, saan? Pagtatakang tanong naman ni Aristide. At napasabi sa kanyang isip na Jerleila, ang treasure house ng Magic Stone. Isang nation na worthy ng research kasama ng Ocean God, ang Island of Dreams ng lahat ng mga magicians. Ngayong nabanggit daw ito ng taong ito, mayroon dong mga earth fairies dito at mayroon ding mystical looking na fox. At teka lang, ang blue silver hair na ito, at sinabi ni Aristide sa Demon King na wag daw nitong sabihin sa kanya na ito ay si His Highness Prince Lajir Lu Jerleila Rodwil. Oo, sambit naman ng Demon King at nagsabing siya raw ang Lajir ng Jerleila. Ni alam daw pala nito ang tongue twister ng kanyang buong pangalan. Excited namang sinabi ni Aristide na paano rong hindi lahat daw ng mga magicians doon sa Magic Tower alam ang pangalan nito. At napasabi si Aristide sa kanyang isip na teka lang, totoo raw na tumakas siya sa Magic Tower, ngunit hindi raw ibig sabihin nun sinoko niya na nang tuluyan ang kanyang pagiging scientist. Kung ito raw ay Jerleila, kung bibigyan daw siya ng sponsor ng Prince ng Jerleila, mare-research niya raw kahit na ano man ang gustuhin niya. Ito raw ay napaka-precious na opportunity. Kaya sinabi niyang sige hahayaan niya raw ito na ma-meet ang kanyang teacher nang hindi pumupunta sa Magic Tower. Yung Grand Sorcerer o kung ano mang bastard, yun ang teacher mo, tanong naman ng Demon King. Sinabi naman ni Aristide na ano raw ba ang ibig nitong sabihin na bastard. Babae daw ang teacher niya. At ito rin daw ang owner ng Magic Tower. Sumagot naman ang Demon King na ayos na rin daw yon. Ngunit kung iyon daw ay ang owner ng Magic Tower, hindi raw ba dapat ito ay nasa Magic Tower ngayon? Iyon ay, sambit naman ni Aristide at nagsabing sabay daw silang tumakas ng teacher niya sa Magic Tower sabay tawa ng pilit. Na siya namang ikinainis ng Demon King. So sinunog daw nito ang Magic Tower at tumakas dahil hate niya ang lugar na ito, ngunit ang may-ari ng Magic Tower, ang teacher nito, ay kasama niya ring tumakas, ginagawa daw ba siyang tanga nito? Iyon ay, sambit naman ni Aristide nang biglang pumasok ang waiter sa kanilang silid at sumigaw na Your Highness. Kailangan na raw nilang tumakas agad. Umaatake daw ang mga demons. Anong sinabi mo? Demons, sambit naman ng Demon King. At lumipat ang eksena sa labas. At dito ay makikitang nagsisitakbuhan ang lahat at makikitang sila ay inatake ng mga lower demons na siyang naging dahilan upang magpanik ang lahat. Tumingin naman ang Demon King sa labas mula sa bintana at nagtanong kung ano raw ba ang nangyari. Sinabi naman ni Aristide na marahil ligtas daw doon sa Jerleila dahil sa proteksyon ng Ocean God, ngunit sa ibang mga bansa, ito raw ay normal lang na pangyayari. Dinagdag pa ng waiter na wag dong mag-alala ang prince dahil sila raw ngayon ay nasa higher floor. Mahihirapan daw ang mga demons na yon na abutin sila. Kaya nakikiusap daw siya na umakyat pa sila sa mas ligtas pa na lugar. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na fascinating daw na isipin na ang lahat ng mga demons na ito ay malayang nagro-roaming around sa human world. Sinabi naman ni Aristide na kung ganun pupunta na raw siya doon upang talunin ang mga demons na yon. Tinawag namang Sir Magician ng waiter si Aristide at nagsabing pakiusap wag na raw itong mag-alala. Kahit hindi na raw ito pumunta, mayroon naman dong guard team dito sa village. Ngunit sumagot lang si Aristide na ang mga bangkay daw ng mga demon ay pera.
Kaya pupunta raw siya doon upang mangolekta ng mga coins. Nagtanong naman si Tai sa Demon King kung ayos lang daw ba na hayaan nila ng ganon ang taong yon. At sumagot naman ang Demon King na hayaan na lang daw nila yon. Isarado daw nito ang pinto dahil napakalamig. Ilang sandali pa ay umupo ang Demon King sa may bintana at sinabi naman ng waiter na kailangang bilasan na rong tumakas ng Your Highness. Ngunit sumagot lang ang Demon King na ito rin daw bilasan na raw nitong lumayas at tumigil na sa pag-abala sa kanyang pagpapahinga. Titingnan daw nila kung gaano kagaling ang magician na yun mula rito. Nakikita mo yun mula rito, sambit naman ni Sedna. At sumagot ang Demon King na hindi raw problema sa kanya ang kadiliman o kung ano paman. Ilang sandali pa ay makikitang nasa labas na si Aristide. At napasabi siya sa kanyang isip na ang isipin daw na ang mga nations ay sinusunog lang ang lahat ng napakamahal at napaka-amazing na test subjects kagaya ng mga demons. What a waste! Ngayon, sino raw ba ang uunahin niya? Good mukhang ang isang ito ay madali lang hulihin. At makikitang nagcast ng spell si Aristide sa pamamagitan ng pagbigkas ng ilang mga salita, at nagsabing ekadena daw nito ang mga paa ng kalaban. At ganun na nga ang nangyari. Pagkatapos ay nagcast naman siya ng isa pang spell at tinawag niya itong Wind Axe. At inatake niya ang demon gamit ito. At makikitang natamba ang demon. At napalingon sa kanya ang ilang mga tao at mga guard. Napasabi ang isang guard na ito raw ay ang magician na nagmula sa Magic Tower at sinabi naman ng isa na mukhang mananalo na raw sila ngayon. Ilang sandali pa ay nagcast uli ng spell si Aristide, umatake, at makikitang nahati ang katawan ng isang demon at nahati naman ang ulo ng isa. Napangisi naman si Aristide, sumugod, at napasabi sa kanyang isip na kapag nagpatuloy daw siyang umatake sa huling minuto kung saan malapit nang mawala ang strength ng demon, siguradong magiging napakadali lang daw nito. Mapapasakan niya daw ang lahat ng ito. Thanks Magician Sir, sigaw ng isang guard at sinabi naman ng isa na kung hindi raw dahil sa kanya siguradong nasa tiyak na panganib na raw sila. Kaya siguruhin daw nito na i-collect niya ang reward niya mula sa office. Oo, sambit naman ni Aristide at nagsabing wag daw silang mag-alala, siya na raw ang bahala. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na mas magaling pa raw pala ito sa inaasahan niya. Mukhang hindi lang daw pala puro salita ang taong ito. At patuloy na inatake ni Aristide ang mga demon. At ilang sandali pa ay napasabi si Aristide sa kanyang isip na ito na raw ang panghuli. Kailangan niya rong makolekta ang lahat ng mga demon corpses at lumipat sa susunod na lugar. Ngunit, makikita ang pagkagulantang ng isang guard at napasabing Magician Sir. Sinabi naman ni Aristide na malapit na raw siyang matapos kaya wag itong ngunit paglingon niya ay nakita niya ang isa pang demon. Napatingin siya sa mata nito at napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ito. Hindi pa raw siya nakakakita ng ganito noon. Nang biglang dinampot ng demon ang kwelyo ng damit niya at inilipad siya paitaas na siya namang ikinagulantang ni Aristide. Tinawag niyang bastard ang demon at sumigaw na bitawan daw siya nito. At makikitang narinig ito ng demon at ganoon na nga ang ginawa nito, binitawan siya nito mula sa ere. Na siyang naging dahilan upang magamit ni Aristide ang lahat ng mura na nag-e-exist sa mundo. At napasigaw siya habang bumabagsak. At makikitang bumagsak siya sa isang bubong. Sambit naman ng Demon King at nagsabing what a stupid magician. Napaka-amateur daw nito. Tai nakita mo yon hindi ba? Tanong naman ng Demon King kay Tai at nagsabing pumunta raw ito kasama si Sedna. Tingnan daw nila kung ang tanga na yon ay buhay pa ba o patay na. At kapag nakita niya raw ito doon na buhay pa, hawakan niya raw ito sa leeg at kaladkarin pabalik dito. Ano? Patay na ang magician? Tanong naman ni Sedna. Sumagot naman ang Demon King na hindi niya raw alam. At baka mamatay daw talaga yon kapag hinayaan lang nila. At yun daw ang dahilan kung bakit sinabi niyang samahan nito si Tai na pumunta doon.
Ang akala niya raw lalabas ang teacher nito kung nalagay sa panganib ang buhay ng magician na yun, ngunit hindi raw ito nagpakita kahit pa sa lagay na yun. Nagtanong naman si Tai kung saan naman daw pupunta ang Highness. Sumagot naman ang Demon King na pupunta raw siya sa ibang lugar kasama si Huayon. Nahihiya namang sinabi ni Tai na gusto niya rin dong sumama. Ngunit sumagot lang ng hindi ang Demon King at nagsabing pumunta daw ito doon sa sinabi niya. Upang malaman nila kung nasaan na ang magician na yon. Dahil kung si Sedna lang daw ang pupunta doon, siguradong lalakoan lang daw ng tusong yun si Sedna na ihil siya nito at tatakas. Sambit naman ng dalawa, ilang sandali pa ay lumabas na sila at makikita ang mga knights na naghihintay sa labas. At sinabi ng Demon King kay Tai na ito na raw ang bahala at sumagot naman si Tai na makakaasa daw ito. At umalis na sila ni Sedna. Sinabi naman ng Demon King kay Huayon na umalis na raw sila. Yes, Your Highness, sagot naman ni Huayon at nagsabing siya raw ang magle-lead. Nang biglang, susugurin pala sana ng isang demon ang Demon King, buti na lang at nakareact agad si Huayon at pinutol ang ulo nito. At sinabi niya sa Demon King na umatras daw muna ito. At makikita ang grupo ng mga demons. Naiinis namang tiningnan ng Demon King ang mga ito. At makikitang naghanda na si Huayon kasama ang mga knights. Sa likod naman ay makikita ang pag-iimit ng reddish-black aura ng Demon King. Ang mga bastard daw na ito, alam niya raw na ang mga ito ay mga low-rank na mga demons, kaya ang lakas naman daw ng loob ng mga ito na hindi kilalanin ang owner nila. Sinabi naman ni Huayon sa prince na ano raw ba kaya kung pumasok na lang daw muna sila doon sa loob. Mas ligtas daw doon. Teka lang, sambit ng Demon King, nag-iisip pa raw siya kung ano ang gagawin nila. At makikitang sumugod na ang mga demons na siya namang ikinagulantang ng dalawang fairies. Binunot naman ng Demon King ang kawa at nagsabing nakapag-decide na raw siya. Haharapin daw nila ang mga ito. At nagsabi ang Demon King sa kanyang isip na ito raw ay hindi para sa mga tao kundi para sa contact. Nang biglang sumugod ang isang demon papunta sa kanya. Ngunit makikitang napakadali niya lang itong hinati na parang wala lang. May dalawa na namang sumugod, ngunit nag-respond agad si Huayon. At sinabi niya sa prince na dito lang daw siya sa tabi nito upang protektahan ito at napasabi siya sa kanyang isip na dati na raw ba talagang ganito kahusay ang Highness pagdating sa espada. Ang galaw daw nito, tila ang mga demon daw ay pumupunta sa kanyang espada upang magpakamatay. At makikitang nakikipaglaban na rin ang ibang mga knights sa ibang mga demons. At patuloy namang umatake ang Demon King at si Huayon. Ilang sandali pa ay makikitang umatras ang mga demons. Napatingin naman sa itaas ang Demon King at nakita niya ang mga lumilipad na mga demons. At napasabi siya sa kanyang isip na dapat maging obedient daw ang mga ito sa kanya bilang Demon King. Ngunit, ang mga ito raw ay direktang sumusuway sa kanya. Ito raw ay imposible. At makikitang nag-roar ang demon na nasa itaas. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na ito raw ay kakaiba. Sa demonic aura daw na ginagamit niya upang i-pressure ang mga ito ngayon, normally ang dapat, ang mga ito raw ay tumakbo na o kaya naman mag-submit sa kanya. At ilang sandali pa ay makikitang sumugod ang isang demon mula sa itaas. Pumunta naman agad si Huayon sa harap ng Demon King at makikita ang isang nilalang na bigla na lang sumulpot at sinalubong ang demon. At makikitang napatumba nito ang demon na aatake sana sa Demon King. Sinabi naman ni Huayon sa Demon King na hindi raw ba't ito yung halimaw na nandoon sa underground waterway. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na ang isipin daw na nakilala siya nito bilang owner at pumunta pa mismo rito upang tulungan siya, ito lang daw ba ang normal sa mga demons na ito? Ito raw ba ay dahil sa hindi niya ma-release ang kanyang complete authority habang nakatali siya sa katawan ng taong ito? Ngunit hindi, dahil kung ganoon nga, hindi niya rin daw mapapasubmit ang mga demons na ito na nagmula sa waterway. Napatingin naman si Huayon sa Demon King.
At makikitang tinalo na ng mga demon na nagmula sa underground waterway ang mga flying demons. At ilang sandali pa ay dumating na ang guard team at sinabi ng isa na dito raw banda may mga halimaw pa raw dito. Siguraduhin daw nila na mauubos nila ito. Lumingon-lingon naman ang isang demon at tumingin sa Demon King na tila ba ito ay nagsusumamo. Ngunit tiningnan lang ito ng Demon King. Ilang sandali pa ay nag-command na ang leader na magpakawala ng mga pana. At makikitang nagsiliparan na ang mga palaso. Makikita namang tumakbo na paalis ang mga demons habang tumitingin naman ang isa sa Demon King. Sinabi naman ni Huayon sa Demon King na patitigilan niya raw sa pag-atake ang mga guards. Ngunit sumagot lang ang Demon King na hayaan lang daw nilang tumakbo ang mga demons. Pardon, ngunit Your Highness, ang mga halimaw na yon, sambit naman ni Huayon ngunit sinigaw lang ng Demon King ang pangalan ni Huayon. Wag na raw siyang paulit-ulitin pa nito. Sa kabilang dako naman ay makikitang naglalakad si Tai at Sedna. Sinabi naman ni Sedna na hindi niya raw matrace ang amoy nito. Sigurado daw ba talaga si Tai na tama ang direksyon na ito? Sumagot naman si Tai na oo sigurado raw siya. At sinabi niya kay Sedna na kahanga-hanga raw na kaya niyang maamoy ang magic nito. Sinabi naman ni Sedna na naaalala niya lang daw ang amoy nito dahil ito ay kakaiba. Ito raw ay hindi katulad ng ibang mga tao. Ito raw ay parang mixture ng mga amoy. But nonetheless, ito raw ay napaka-strange. Sinabi naman ni Tai na kung ganun, ano raw ba ang amoy ni Tai? Sumagot naman si Sedna na ito raw ay mayroong nakakatakot na amoy. Ganoon ba? Sambit naman ni Tai sabay tawa. Ngunit siya raw ay isa lamang loyal servant na nagsiserve sa master niya. Ilang sandali pa ay nakakita sila ng isang bahay. At sinabi ni Tai na doon daw banda doon daw nahulog ang magician. At lumapit na sila sa bahay, ilang sandali pa ay binuksan ni Tai ang pinto. At pumasok na sila sa loob. Sinabi naman ni Sedna na hindi raw ganoon kalakas, ngunit naaamoy niya raw ang scent ng magician dito. Ngunit napakadilim daw dito kaya wala siyang makita. Sinabi naman ni Tai na kung ganon sumunod daw ito sa kanya. Ang kadiliman daw ay walang epekto sa kanya o kung ano paman. Ilang sandali pa ay napansin ni Tai ang isang magic attack na papunta sa direksyon nila kaya dinampot niya agad si Sedna at umiwas. At makikitang tumagos ang magic attack sa dingding at makikita namang nakalabas na sila. Makikita naman ang pagkagulantang ni Sedna at napasabing ano raw ba yon? Magic, inatake daw ba sila? Oh my, ano ang little kid na ito? Sambit naman ng isang nilalang at makikitang ito ay lumulutang. At mapag-aalaman na ito pala ay isang babaeng magician. Tinawag niyang fuzzball si Sedna at nagsabing napaka-cute daw nito. Makikita namang tiningnan lang ito ni Tai, ilang sandali pa ay tumayo si Tai at nagsabing bigla na lang daw nitong inatake ang cute little fuzzball na ito ng ganon, hindi raw ba't sobra naman yon. Ngunit nagtanong lang ang babaeng magician kung sila daw ba ang mga culprit, ang umatake sa kanyang cute na apprentice na si Aristide. Sumagot naman si Tai na hindi. Nandito daw sila upang i-rescue si Aristide. Ganun pa man, hindi niya raw inaasahan na maaga niya itong makikita. Ikaw ang Magic Tower owner na humihigop ng dugo ng mga tao hindi raw ba? At tinawag niya na Lilith 10 ang babae. At makikitang bumaba na ang babaeng magician. At sinabi niya kay Tai na mukhang marami daw itong alam tungkol sa Magic Tower. Paano daw nito nakilala ang mukha niya at pangalan? Sumagot naman si Tai na sila raw ay magkakilala ni Aristide 10. Oh my, sambit naman ng babae at nagsabing kung ganon, sila raw pala ay mga kaibigan ni Aristide. Patawad nagkamali daw siya. Naghay naman si Sedna at nagsabing siya raw ay si Sedna at ang kasama niya naman ay si Tai. Nakikipaglaban daw si Aristide sa mga demons at ito raw ay nahulog dito. At yun daw ang dahilan kung bakit sila nandito upang i-rescue ito. Napasabi naman ang babae na mukhang naging greedy na naman daw ang batang yun at nakagawa na naman ng mistake.
Nagtanong naman si Sedna kung ayos lang daw ba si Aristide. Hindi niya raw ito maamoy. Nagliwanag naman ang babae at nagtanong kung ito raw ba ay concern sa kanyang Aristide. Ang makita niya raw na nagkaroon ito ng ganito kamabubuting mga kaibigan, napakasaya niya raw. Ngunit Miss Lilith, sambit naman ni Ty at nagsabing mayroon dong kakaiba sa kanya. Nagtanong naman ang babae kung ano raw ba ito. Ngumisi naman si Ty, nag-release ng demonic aura, at nagsabing mukhang ito raw ay hindi isang tao. Napatanong naman ang babae kung ano raw ba ang ibig sabihin nito na hindi siya tao. Sumagot naman si Ty na ang aura daw na nararamdaman niya mula rito ay sa isang demon at makikitang umalis na si Sedna sa kamay ni Ty. At by the way, sambit naman ni Ty at nagsabing hindi niya pa raw ito nakikita doon sa Demon World. Siya raw ang nagmamanage sa Demon's King's list of names. Kaya naaalala niya raw ang mukha ng bawat isa na nandun dahil siya raw mismo ang nagre-record sa mga ito. Kapag ang pangalan mo raw ay naka-record sa Demon World's list of names, ibig sabihin ikaw daw ay nag-pledge ng loyalty sa Demon King. Therefore, kung wala raw ang pangalan nito sa Demon's King's list, ibig sabihin daw nun hindi ito nag-submit sa Demon King. Kaya ano raw ba ang tunay na identity nito? Ito raw ba ay isang demon na nagbabalak i-challenge ang authority ng Demon King? Teka lang bata. Ikaw ang nagmamanage sa Demon King's list of names, so ang ibig sabihin ba nun ikaw ay isang demon? Tanong naman ng babae. Ngunit makikitang nag-release lang ng demonic energy si Ty kaya napa-cover na lang ang babae sa kanyang sarili. At makikita ang napakalakas na itim na apoy na kapangyarihan na pinakawalan ni Ty papunta sa babae. Buti na lang at nakapag-cast ito ng shield. At sumigaw na teka lang, pakinggan daw muna siya nito. Ngunit sumugod na naman si Ty at nagsabing pakikinggan niya raw ito mamaya, matapos niya itong pagpira-pirisuhin. Na siya namang ikinagulantang ng babae. Tumama ang atake ni Ty, tumilapon ang babae, at sumadsad sa lupa. At makikita ang pinsalang tinamo nito. At lumapit uli si Ty. Dahan-dahan namang tumayo ang babae at nagsabing pakiusap pakinggan daw muna siya nito. Ngunit nagtanong lang si Ty kung magpapanggap pa rin daw ba itong isang tao sa kabila ng katotohanang ito ay isang demon, pues wag daw itong mag-alala tatapusin niya raw ito nang hindi siya nakakaramdam ng sakit. Ngunit biglang pumunta si Sedna sa harap ng babae at sumigaw na teka lang. Ngunit sinabi lang ni Ty na tumabi daw si Sedna. Buburahin niya raw ang sino mang bumangga sa Demon King. Sumigaw naman si Sedna na pumunta raw sila rito para kay Aristide. Kaya paano raw kung nasa malapit lang si Aristide at mahaghip ng atake niya at mamatay? Sigurado raw siya na magagalit si Lajir. At makikitang naka-realize si Ty. At makikitang medyo kumalma na siya ng kaunti at nagsabing sige. Kung ganoon bibigyan niya raw ito ng pagkakataong magpaliwanag. Napabuntong hininga naman ang babae at nagsabing sa wakas magkakaroon na raw sila ng maayos na conversation. At sinabi niya na oo hindi raw mali si Ty na tawagin siya nitong demon. Dahil siya raw ay isang half-demon. Half-demon, pagtatakang sambit naman ni Ty. Oo sambit naman ng babae at nagsabing siya raw ay pinanganak na half-demon ng isang tao at isang demon. Kaya no way raw na siya ay nasa Demon King names list hindi raw ba? Hindi pa raw siya nakapunta sa Demon World. Siya raw ay isang tao na hindi tanggap sa Human World, at isang demon na wala sa Demon King's names list ng Demon World. Siya raw ay isang nilalang na hindi welcome sa parehong mundo ng mga tao at mga demons. Ngunit napalingon ang babae nang marinig niya ang boses na nagsasabing, sinasabi ko na nga ba ganito ang mangyayari, pinapunta niya raw sila rito upang maghanap hindi para maglaro. Napasigaw naman ng Lajir si Sedna at patakbong lumapit sa Demon King. Humingi siya ng tawad at nagsabing nagkaroon daw kasi ng kaunting problema. Sinabi naman ng Demon King na kung talagang feel sorry daw talaga ito, patayin na raw nito ang apoy na lumalamon doon sa bahay. At iyon na nga ang ginawa ni Sedna.
Ilang sandali pa ay makikitang hinarap na ng Demon King ang babae at nagtanong kung ito raw ba ang Magic Tower owner na si Lilith Ten. Makikita naman ang pagkamangha ng babae sa silver blue hair ni Lajir. Ang batang ito raw ba ay ang prince ng Jerleila? I see, sambit naman ng Demon King at nagsabing naiintindihan niya na raw ngayon. Kung ito raw ang nagpoposes ng Demon Soul, ibig sabihin ang nagpoposes daw ng human soul ay si Aristide. Na siya namang ikinagulat ng babae. Incredible, sambit niya at nagsabing napaka-incredible daw na nagawa nitong ma-realize ang bagay na yon sa unang pagkakataon pa lang na nakita siya nito. Mukhang ito rin daw ay hindi isang ordinaryo lang na prince. Sambit naman ni Sedna at nagtanong kung ano raw ba ang ibig sabihin ni Lajir. Sumagot naman ang Demon King na ang tao raw na nakatayo sa harap nila ngayon, ito raw ay ang taong hinahanap nila. Ito raw ay si Aristide Ten. Ano? Ang babaeng ito ay ang lalaking magician na yon, sambit naman ni Sedna sa labis na pagkagulat. At makikitang ngumiti lang ang babae, ilang sandali pa ay nagsalita ito at nagsabing oo tama daw yon. Siya raw ay mayroong dalawang personalities sa katawan na ito. Ang tao na si Aristide, at ang demon na si Lilith. Kapag ang isa raw ay nawalan ng malay, naa-awaken naman ang isa. Sa ganoong paraan daw nila sinishare ang buhay nila sa isa't isa. So kayo ay aware sa presence ng isa't isa, sambit naman ng Demon King at nagtanong kung pinanganak daw ba silang ganito. Sumagot naman ng hindi si Lilith. Hindi pa raw ganon katagal mula nung ma-awaken si Ares. Magda-25 taong gulang pa lang daw ito sa taong ito samantalang siya na si Lilith ay 125 taong gulang na. Nung siya raw ay tumuntong sa edad na 60, doon niya raw na-realize na kahit gaano pa man tumaas ang edad niya, hindi raw siya tumatanda. At doon niya raw na-discover na siya ay hindi isang ordinaryong tao. Minsan na raw siyang muntikang mamatay dahil ang akala daw ng mga tao siya ay isang witch na nagtataglay ng kapangyarihan ng mga demons. Ang katawan niya ay pinagpupupunat, binazag nila ang ulo niya, at hinayaang mamatay sa Valley of Death. Ironically, ang demonic abilities daw na siyang naglagay sa kanya sa posisyon na yon, ay siya ring naging dahilan upang siya ay makasurvive. At, lumabas si Ares pagtuntong niya ng 100 taong gulang. Sinabi naman ng Demon King na marami na raw siyang nakitang multiple personalities ngunit ang isipin daw na ang dalawang personalities nito ay mayroong magkaibang race at gender ito raw ay napaka-fascinating. Sinabi naman ni Sedna na first time niya lang din dong nakarinig ng ganito. Sinabi naman ni Sedna kay Lilith na ang ibig daw ba nitong sabihin hindi lang ang utak niya ang nagpapalit ng identity kundi pati na rin ang kanyang katawan ay nagpapalit din bilang babae at lalaki. Sumagot naman si Lilith na kung hindi raw ito kumbinsido maaari niya raw mismo itong tingnan. Sumagot naman si Sedna na hindi na raw kailangan. Halatang halata raw na babae ito ngayon. Sinabi naman ng Demon King na kung iisipin mo raw, sinabi daw ni Ares na sinunog niya ang lab ng Magic Tower bago umalis. Kaya bakit hindi raw ito pinigilan ni Lilith siya ang owner ng Magic Tower. Sinabi naman ni Lilith na gustong-gusto raw ni Ares na mag-aral at mag-research ng tungkol sa magic higit sa lahat. Sinasabi raw nito na sawang-sawa na siya sa Magic Tower ngunit ang totoo, tini-treasure daw nito ang tower higit kanino man sa mundong ito. Sumagot naman ang Demon King na kung ganon, bakit sinunog niya raw ang lab? Sumagot naman si Lilith na kung hindi lang daw nito nasunog ang lab, siguradong ito raw ay babalik sa Magic Tower. Ano? Pagtataka naman ni Sedna at napasabing wala raw siyang maintindihan. Okay, well, sa ganoong paraan gustong mabuhay ni Ares, sambit naman ng Demon King at nagsabing paano naman daw si Lilith. Sumagot naman si Lilith na hindi raw siya sigurado. Sa ngayon, gumagala-gala lang daw sila ng walang direction. Hindi naman daw kasi tumatakbo ang buhay sa kung paano mo ito gusto. Sinabi naman ng Demon King na kung ganoon,
silang dalawa raw ni Ares ay wala nang mapupuntahan sa ngayon, hindi raw ba? Kung ganoon magkaroon daw sila ng trade. Trade, pagtatakang sambit naman ni Lilith. Sinabi naman ng Demon King na ito raw ay ang owner ng Magic Tower. Kapag nakapag-provide daw ito sa kanya ng useful na mystic engineer sa Jerleila, ang kapalit daw nun magpo-provide din daw siya kay Lilith ng kahit ilang magic stones na gusto niya. Napatahimik naman dito saglit si Lilith at nagsabing patawad daw, ngunit ang Magic Tower daw ay isang alliance na para lang sa mga magicians. Hindi raw sila mag-a-assist ng kahit na anong particular na nation para sa kahit na anumang personal o public benefit. Ngunit sumagot lang ang Demon King na kung ganon, gagawa daw siya ng lugar para kay Lilith kung saan siya nabibilang. Gumawa lang daw ito ng desisyon kung gusto niya bang mabuhay bilang tao, o bilang demon. Ngunit hindi nakaimik si Lilith kaya tinanong ito ng Demon King na hindi raw ba nito nagustuhan ang kanyang suggestion. Sumagot naman si Lilith na hindi naman daw sa ganon. Nagtataka lang daw siya kung anong authority ang mayroon si Your Highness Prince Lajir Lujerleila Rodwell para bigyan siya ng ganitong choice. Ang mga half-demon daw ay hindi basta-basta lang na makakapili ng isang side dahil lang sa ito ang mas prefer nila. Ngunit sumagot lang ang prince na ang isa rong pangalan na mayroon siya ay Embildan, na siya namang ikinagulat ni Lilith. Dinagdag pa ng prince na siya raw ay ang Great Demon King. Hindi pa raw ba yun sapat, at pinakita niya ang kanyang demonic eyes. At, makikitang naglalayag na sila. At dito ay makikitang umiiyak si Ares habang sumisigaw. Ano raw ba ang ibig sabihin nito? Paano naman daw ang kanyang free will? Ito raw ay isang exploitation of labor. Ngunit sumagot lang ang Demon King na tumahimik daw ito, ibinenta na raw siya ng kanyang teacher. Na siya namang naging dahilan upang mas lalo pang tumindi ang pag-iyak ni Ares. Hindi niya raw ito gusto, hindi raw siya sumasang-ayon dito. Napasabi naman ang Demon King na napaka-annoying daw ng taong ito. Ano raw ba kaya kung itapon niya na lang ito sa dagat? Sa kabilang dako naman ay makikita ang mga demon. Nagtanong naman si Sedna sa Demon King kung nag-invade din daw ba ang mga ito sa village. Malubha raw ang injury ng mga ito. Hihil niya raw ba sila? Sumagot naman ang Demon King na iba raw ang mga bastard na ito. Ang mga ito raw ay ang umatake sa mga nag-e-invade na mga monsters. Hinimas naman ni Sedna ang ilong ng isa at nagsabing so sila raw pala ay mga good boy. Pinrotektahan daw pala nila si Lajir. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na ang isipin daw na sa sobrang hina niya, na umabot na sa punto na kinakailangan niya pa ang assistance ng mga low rank na mga demons, kapag naiisip niya ito naiinis daw talaga siya. Ilang sandali pa ay napatingin siya sa gilid, kinuha niya ang kawa, at napasabi sa kanyang isip na wala wrong trace ng mga dugo dito kahit na ginamit niya ito kagabi. Nananatili raw ang purity nito kahit na hindi niya ito inaalagaan. Ito raw ay isang napakagandang basura. At lumipat ang eksena sa palasyo ng Jerleila. At sa loob ay sinabi ng king na narinig niya raw na nag-assist ang prince sa empire ng Canas ng napakahusay. At yun daw ang dahilan kung bakit sila nagpadala ng mga earth fairies papunta rito sa Jerleila at nagsuggest na mag-form ng brotherhood. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na siya raw mismo ang nagdala sa mga earth fairies dito. At ang signature na nakuha niya mula sa queen ng mga earth fairies, since ang mga fairies daw ay hindi mga tao, hindi raw mamimaintain ng matagal ang effectiveness nito. Kung ang Book of the Demon King daw ay nakakapagpasubmit sa mga demons sa kanya ng lubusan, ganoon din daw ang Book of Lajir dito sa mundo ng mga tao. Ang number one priority daw ng queen ng mga earth fairies ay ang protektahan ang mga tao at ang mga earth fairies. At ang second priority nito ay ang i-maintain ang alliance nila sa Canas Empire. Kaya ibig sabihin daw nun, ang contract niya rito, ay third priority lang. Ngunit hanggat ito raw ay hindi maka-interfere sa kanyang first at second priority, wala rong magiging problema dito.
At dahil sa si Lilith at si Ares ay naghahati sa isang katawan, ang makuha niya ang dalawang pangalan ng mga ito ay imposible dahil ito raw ay magiging double contract. Ngunit wala rong rason si Lilith upang i-reject ang offer niya at si Ares naman ay sinusunod ang will ng teacher niya kung kaya wala rong magiging problema dito. At narinig niya ang boses ng king na nagsasabing iyon daw ang gusto niyang gawin ng prince. Kaya ano raw ba sa tingin niya? Na siya namang ikinagulat ng Demon King at napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang sinabi ng king, hindi niya raw ito narinig. Kaya sumagot na lang siya na sa tingin niya iyon daw ay magandang idea. At nagtaka siya nang mapansin niyang wala ang queen. Ito raw ay ang type na sasalubong sa kanya kahit nakapaalang kapag nalaman nito na bumalik na siya. Yes, sambit naman ng king at nagsabing alam niya raw na magiging masaya din ito. Ngayon, ang kailangan niya lang dong gawin, ay ang i-share ang napakasayang balita na ito sa mga citizen ng Jerleila. Napakasayang balita, pagtataka naman ng Demon King sa kanyang isip. Ano raw ba ang nangyari dito nung wala siya? Ilang sandali pa ay makikitang niyakap ng mahigpit ng King si Lajir na siya namang ipinagtaka nito. At sinabi ng King na proud daw siya sa kanyang anak. At sigurado daw siya na ang nakababata nitong kapatid na ipapanganak sa lalong madaling panahon ay magiging proud din kay Lajir. Nakababatang kapatid, pagtataka naman ng Demon King. At makikitang binati ng mga knights ang king. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na siya ay magkakaroon ng nakababatang kapatid, kung ganon, ang ibig sabihin daw nito, ang queen ay kasalukuyang, at makikita ang queen na nakaupo sa isang silid malapit sa bintana.